Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Puria, author, promoter ng The Critics Promotion. Ang ating konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linkong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwan ng Ganimon na Santa Maria, ay ng happy celebration sa Philippine 126th Independence Day. Maligayang selebrasyon doon sa idinaos na ika 126 Philippine Independence Day. Pinas ay nagdaos ng ika 126 araw ng kalayaan last June 12, 2024. So nakikisa tayo sa pagdiriwang ng selebrasyon ng kalayaan ng ating bansa at ating pinagpupugayan ang ating mga ninunong nakipaglaban sa mga kasila para sa ating kalayaan na tinatamasa natin ngayon. Ang pamalaan sa pangunguna ng ating Pangulong Marcos ay dinaos ang araw ng kalayaan sa grandstand at nagkaroon sila doon ng mga at pagparala ng ating pwersa at mga kalahok sa okasyong ito. Ayon sa ating Pangulong Marcos sa kanyang pananalita ay ang espiritu ng kalayaan ay nasa atin at makipaglaro sa ating mga pang-araw-araw na kinaharap sa buhay at mga nagiging kaapihan. Pagkakaisa ang boses ng ating DLG Secretary Abalos para protektahan ng ating at may pagpatuloy ang sakripisyo ng ating mga ninuno. Ngayon, ang The Critics Promotions at People's Anti-Crime Promotion, yung ating Anti-Criminality Promotions, ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patisya at karapatang pantao. Asisyong ito ng selebrasyon ng araw ng ating kalayaan ng bansa na 126 araw ng kalayaan ng bansa mula sa pananakop ng asila ay mariing nakikiisa tayo sa kalayaan at ating pinagpupugayan ang sakripisyo ng ating mga bayaning martir at nakaliho sa pakikibaka para sa kalayaan. Mabuhay ang sambayanan at ating patuloy na gunitain at parangalan ang ating mga bayaning nagsakripisyo ng buhay at tapang at kagitingan upang tamasahin natin ngayon ang malayang demokrasya at inisikil na nakop na dayuhan. Magkaisa at sama-sama nating patuloy na ipagtanggol ang ating kalayaan sa anumang mananakop, direkta o indirekta sa ating bansa upang tayo ay kontrolin at kanilang pamahalaanan. Ipaglaban natin ang ating demokrasya at pamahalaan na patas para sa lahat, nakilala ng at kumikilala ng karapatang pantao at nagpapaira ng ating pamamahala. Ipaglaban natin ang ating lipunan na namumuhay ayon sa karapatang pantao at malayang pamumuhay. So ipaglaban natin ang ating ang ating bansa mula doon sa pananakop o maaaring direkta pananakop sa lahat, pangalaga natin ng ating pamahalaan. Na tayo mayroong mabuting pamahalaan na nagpapahiling mabuting pamamahala, patas na hustisya, yan, karapatang pantao, at ito ay hindi kontrolado ng mga dayuhan o ng sino mang mga direkta at indirektang mananakop, kundi tayo ay mayroong pakikisa lamang sa mga ibang mga bansa at lalong-lalo na sa United Nations na katuwang ng bawat mga bansa sa pagpapairal ng karapatang pantao. Ipaglaban natin at makibaka tayo laban sa indirektang mananakop, kagaya ng mga imperialista na nais kontrolin tayo sa pamamagitan ng ganitong pagsakop at kontrol sa bansa. At ipaglaban ng mabuting pamamahala na mawala ang lipatas na burokrasya at ang ating pamahalaan ay kontrol ng mga kapitalista lamang at hindi ng patas para sa lahat. So yan. So tayo ay ipaglaban natin na yung ating pamahalaan ay hindi makontrol ng sino mang imperialista. Yung sinasabing naging indirect control. Yan ay mga makapangyarihang bansa na nais na kumontrol o sakupin ng ating bansa o kontrolin ng ating bansa mula sa pamahalaan at iba't ibang mga aspeto para makontrol naman sa mga imperialista. So ingatan natin yung pamahalaan, makontrol dyan at tayo ay maging kontrolado sa. Kaya dapat yung ating pamahalaan hindi ito na didiktahan ng mga imperialista, alam mo, iba't ibang bansa na malalaki. So kaya dapat tayo ay ingatan natin at alagaan natin na
yung ating bansa ay hindi siya nakokontrol from the government. So ating boses ay mahalaga na sama-sama upang umiral ang mabuting pamamahala at demokrasya ng lahat at hindi ng mayaman at maimpluwensya lamang bagkus ang magsasaka at manggagawa at liit na tao at patas na makamumuhay ayon sa karapatan sa bansang ito. Ipaglaban natin ang patas ng hustisya upang walang makamang agrabyado sa ating bansa at mula sa nagiging hindi patas na pamamahala nating mga Pilipino. At kinakaharap natin na maging hindi patas sa ating paglaya mula sa mga Kastila at iba't ibang mananakop. Yan. So malaga na tayo ay nagkakaisa para mapangalagaan natin ang ating bansa at ang ating halaan. So yan, magaya ng halimbawa, pangalagaan natin na napapahira rin pa ng patas ng hustisya, na mayroong mga hindi patas na napapairalan ng peace and order, ng hustisya, yung karapatang tao nilalabag, yung batas ay abusado na nag-enforce ng enforcement at hindi patas yung hustisya kapag nagkakaroon ng mga litisan. So kaya pangalagaan yan para walang naagrabyado, walang naabuso yung ating pamahalaan from the unfair treatment, injustice o unfair implementation of justice. Mahirap na kapag na-implementahan tayo nun, kawawa tayo kung tayo ay yung mga tao na naaapi sa pamamagitan ng lipatas ng hustisya, nakakasuhan na walang kaso, na wala namang ginawang kasalanan, or yung iba ay napapatay pa, mga EGK, ganyan. So hindi maganda yun. Kinakailangan we are all pangalaga natin yung pamahalaan ng lipunan na magkaroon tayo ng na nais ng ating mga ninuno na hindi lamang doon sa mananakop maging malaya, kundi maging sa ating kapwa Pilipino na nais na sumikil sa ating pamumuhay mula doon sa mga naglalakihang mga uri at mga nabuntor ng ating bansa. So hindi tayo dapat ganoon na makontrol sa pamamagitan ng paggamit ng pamahalaan sabagat nagpwersa yung pamahalaan. Yung iba kasi gumagamit ng mga private army to control at ang isang makapagpayaman at makontrol na ang kapangyarihan sa isang bayan, isang lugar. So dapat the government ay palagi natin pangalagaan sa mabuting pamamahala nito. Tayo ay nanatiling malapitan dahil sa hindi patas na pamamahala at lipunan na hindi patas ang ating pamumuhay, na hindi umaabot sa ating karapatan, naging malapitan tayo sa ating sinasahod at pagtatrabaho na maliit ang kinikita sa iba't ibang usapin o na hindi naibigay ang sapat na pamumuhay. So ating sama-samang isaboses na ang ating pamahalaan ay maipatupad ang standard na sahod at pamumuhay sa lahat mula magsasaka, manggagawa upang hindi maging sa pamumuhay. So yan tayo ay nagiging malapitan yung ating pamumuhay. So yan tayo ay nagiging hindi malaya. Tayo ay semi-Pilipin, ika nga. Dahil mula doon sa nagtatrabaho nga tayo, numuwi tayo ng bahay, pero yung ating sinasahod hindi sapat para tayong alipin lang, na para tayong mga kagaya ng mga unang panahon, yung mga ikaw ay alipin, magagawa ka dun sa bahay, ang bayad sa iyo pagkain lang. Ngayon tayo naman ay meron po pero hindi naman tayo makapamuhay na maayos. So kaya dapat ay tayo ay naisaboses sa ating pamahalaan na mabot natin yung standard, yung karapatan para lahat makapamuhay ayon sa karapatan. So yung yaman ng wealth of the country will be divided from our earn, and then the social services ng ating binibigay na serbisyo ng ating pamahalaan, and then how we earn doon sa ating kinikita sa ating mga trabaho. So ganyan yung yaman ng ating bansa, pero hindi nagiging sapat nga dahil nga sa para nagiging pidal pag tayo nagtatrabaho. So yan, dapat ay lubos na ibigay ng pamahalaan yung kanilang mga serbisyo. Sana patuloy na ating sama-sama ng mga Pilipinas. Magkaroon tayo ng mga leader na mahusay gaya ng ating panahon ngayon. So naging ang ating leader ay pinisikap na tayo ay maabot, maibigay yung karapatan. So sana patuloy niyo maibigay na magkaroon tayo ng standard sa unti-unti hanggang sa maabot natin.
So, mananatili tayo malapit dahil sa minimum wage income at mababang kita na hindi sapat nakita o hindi man lamang tayo standard living o ayon sa karapatan na kaya itong ibili o i-amortize lamang na maayos na bahay at magpaaral ng anak, etc. etc. Hindi na sa usapin na yan, kundi ang unemployment o kawalan ng trabaho at industriya sa bansa na nagdunang inequality at kahirapan ng operasyon. So pag-ibigin ang pabahay at land reform para ito mababang kita o minimum wage earner, mabigyan nito at lupa sa mga magsasaka. So sa ating dinatnan ng ating administrasyong Marcos ngayon, ganun yung ating pamumuhay. So sana pag-ibayuhin niya na yung ating sinasahod na minimum wage ngayon, kung kahit naman siya aaralin niya, parang halos ay semi-feudal yung ating sinasahod. Hindi pa rin tayo, para ka pa rin alipin doon sa isang asyenda o anumang pagtatrabahuhan mo, na ikaw ay hindi ka o parang alipin ka ng isang pamaan na ganun lamang yung sinasahod mo, hindi ka makapamuhay ng maayos. So ngayon nadatnan niya na ganitong ating income. So sa darating na panahon ay mabigyan niya na maayos nakita yung mga private. So yung nasa government ay paano na may mga magtanda silang sahod ngayon. Pero kahit paano yung standard hindi pa rin dapat. The lower yung sinasabing minimum wage, dapat yun yung standard salary. Magkano ba yung standard salary natin? Na kailangan mga 40,000. So yun yung dapat na minimum wage. Pero magkano minimum wage natin? 10,000 lang sa private, 'di ba? Doon sa government maaaring mataas. Pero kaya dapat ay at maabot natin yung standard. Pero napakalayo pa. Pero ang malaga, unti-unti maabot ng administrasyon yung standard at ma-employ niya lahat. At yung mula dito sa kita na maangkupan niya na kahit pa paano ito ay yung pabahay program, isa sa mga mahalagang bagay, at saka yung pagbibigay ng lupa sa mga mahalagang bagay kasi yun na kagaya pa ba sa babae ng administrasyon niya, mahalaga yung kaulam ng trabaho. So kapag nagawa ng ating Pangulo yun, kahit ganun pa lamang yung nadatnan niya na salary na kanyang patataasin pagdating ng tamang panahon, kahit pa paano makaka-amortize ng bahay yun. Nung pambansang pabahay. Kahit pa paano mahuhulugan yun. Pero doon sa mga magagandang at least kahit pa paano, kung yung mga minimum wage mo, alam mo nasa Metro Manila, magpapagawa ka doon ng mga maaaring pabahay program na wage. Yung kasi minimum wage mo, doon ka dadalhin sa malayo, sa malayong lugar. So hindi mo kaya yung kung minimum wage ka, maghuhulog ka sa malayo nito. Pero yung pamasahe mo punta Metro Manila, doon ka nagtatrabaho, malayo na. So dapat ilapit nila doon sa Metro Manila. Yung mga ganun mga bagay. So sana iangkop natin mga ulit mula doon sa halimbawa regular earner ka pero minimum wage ka na ganun. So dapat maiangkop niya yun yung mga ganung klase ng mga yung sa pabahay program niya. Kasi yung ganun under ng pag-ibig pan kapag employed ka. For non-employed ka kasi doon sa pabahay program, DSSUD, doon ka binibigyan ng pagkakataon para mahulugan mo halimbawa may maliit na negosyo. Pero kasi doon ka sa pag-ibig pan. So sana pag-iba yun ng pag-ibig pan, pagtulungan din ng DSSUD, kapag yung minimum wage, pwede silang maka-avail ng mga pabahay program na abot ng minimum wage. Kasi kung maaaring hindi kayanin ng mga minimum wage earner, yung mga pabahay na o yung mga halimbawa bibili ka nung hindi sa gobyerno, hindi mo kaya bumili sa out of the government, malaki yung amortization. Pero kung sa ay kakayanin at magbibigay ng pabahay na kakayanin ng minimum wage earner, yun ang maganda na dapat na pagtutulungan ng pag-ibig sa kanun sa pambansang pabahay para mas mapagbibigyan yung mga ganun. Kasi kaulam yun minimum wage earner ka na regular ka, kaulam yun. Kailangan yun lalo kung may pamilya ka. So mas maganda nga kung dalawa silang ikita kahit pa paano makakaabot sila dun sa mas mataas, di ba? So sana ganun at lalong-lalo na yung mga hindi employed, sila ay mga nagninegosyo, yung mga sinasabing small scale, micro. So sana sila ay mabigyan ng mga pabahay yung mga ganon. At yung mga hindi regular yung kanilang mga trabaho, yung mga ganon mga o yung sinasabi natin ng mga yung nasa marginalized sector na
kapag lagi natin tinatangkilik at ah, kapag lagi nating tinatangkilik at umaasa tayo sa produkto ng banyaga, ay nasa malukonyo na pa rin tayong pamumuhay, lalo na ito ay dinidikta ng ating pamahalaan. Dinidikta sa ating pamahalaan at mga kurap sa pamahalaan at mga kapitalista ako kumikita o ating lipunan. Yan, yung hinggil naman dun sa ano, pag tayo ay yung sinasabi natin na malapitan. So yun ay semi na tayo ay parang nasasakop din noong mga sinasabing tayo ay nasa influence pa rin ng ilang mga banyaga kung tayo ay umaasa doon sa produktong banyaga. So yun tinatawag ng malapitan na nalipunan from that simple that kind thing na tayo ay umaasa doon sa ganung klase ng mga produkto at hindi lamang yon, yung pamahalaan natin kinukontrol ng mga dayuhan. So kaya nagiging malapitan, may mga inner control. So yun ang hindi maganda ron, halimbawa kagaya nung iba't ibang mga ipag-ugnayan natin na mukhang hindi patas sa ibang bansa na nag-uudyok nagbubusol sa atin o nagdadala sa atin sa status na malapitan yung ating lipunan, so yung ating bansa, dahil nga yung ating nasa pamahalaan ay ganoon diktahan ng mga bansang ito. So sana hindi ganoon para hindi tayo maging malapitan. So kaya pagsikapan yung ating industriya, meron tayong sustainable for our own. Ano ba kaya ginagawa ng Pangulong Marcos dun sa ating agriculture. So dapat gawin na sustainable yun para hindi tayo aasa sa export at at the fair price, kasi kung tayo ay aasa sa import lagi, pag dumating yung puto na sigila na, tayo yung kawawa, sapagkat kung halimbawa yung bigas, kung sa 100%, 50% yung kaya nating i-produce, 50% ang kukunin sa ibang bansa, maraming tao ang magugutom, 50% na kumakain ng bigas. So i-alternate mo kamote, di ba? Kasi wala tayong bigas na sustainable kung nagkagipitan halimbawa sa buong mundo. So saan ka kukuha kung hindi ka makaka-import? Yung sustainable production mo 50% lang sa ating populasyon, di ba? So mahirap yun. Kaya dapat sana pag-ibayuhin yung sustainable ng ating Pangulo at yung mga tinatawag na mga yung ganyang mga importation. So tingnan pag-aralang mabuti kung paano tayo import, yung hindi naman tayo ganyan na under hindi na lang aasa sa mga dayuhan. So kaya ang ating nasyonalismo wika nga ay patas para sa Pilipino at unlaran sa ibang bansa ay siyang ating dapat gawin at magsagawa tayo ng sustainable na bibigay sa atin ng maayos na pamumuhay sa iba't ibang produkto at serbisyo. So magkaroon tayo ng system at buhusay dapat yung ating pag-ugnayan sa ibang bansa na hindi naman tayo naagrabyado at hindi tayo nang-aagrabyado sa kanila. So fair lang dapat yung ating ugnayan para hindi naman tayo na umaasa doon sa. So parehas tayo dapat na nagkakaroon ng mga pagtutulungan yung bansa. Mayroon tayong pangangailangan na kailangan nila na kailangan natin. Na kaya natin i-produce. Mayroon mga bagay or kinakailangan bigyan tayo ng edukasyon para makapagtayo tayo ng sarili. Mga ganun mga bagay, di ba? Na maaaring ibahagi sa atin ng ibang bansa. Tayo naman ay makapagbahagi sa ganitong bagay in the other country. No? Na usually kahit magkagipitan, hindi naman sila magiging gipit kapag yun ay inaangkat nila sa atin. At maging ganun din tayo dapat sa kanila. And giving them education or bibigyan din tayo nila ng edukasyon sa iba't ibang mga bagay para tayo ay umangat yung antas ng ating pamumuhay, kagaya ng digitalization. So tayo ay umaasa rin dun sa ibang bansa to our digital development, kagaya sa iba't ibang mga platform, mga ganyan. So muli ang kaliwanagan ni Banal Santa Maria Gumay sa ating lahat mula pamahalaan at mga Pilipino at himain ng mabuting balita. Pamahalaan ay mamahala ng mabuti at ang mamamayan ay sumunod sa pamahalaan. Sa gayon, makapamumuhay tayo ng mapayapa at ayon sa ating karapatan at maunlad na bumuhay sa gitna ng mga taong liko-liko ang pamumuhay. Yan.
paliwanagan ni Maria Santa Maria yung pamahalaan ng mga Pilipino, yung pamahalaan mamahala ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatan ng tao. Patas ng hustisya, yung mamamayan, sumuporta sa mabuting pamamahala, sumunod tayo sa pamahalaan. Dahil gumawa ng suportahan natin yung mabuting pamamahala, patas ng hustisya, karapatan ng tao. So kayo mamumuhay tayo ng mapayapa, mamumuhay tayo ng maunlad. Madali ang kaunlaran kung tayo ay mapayapa. At higit sa lahat, nananampalataya tayo ng lubos sa Diyos sa iba't iba nating mga reliyon at tayo ay magkaroon ng lubos na kaligtasan ng spiritual. Yan. Mula doon sa mabuting pamumuhay na ito na sumunod sa pamahalaan ng mamahalan ng mabuting pamahalaan at iba't ibang mga balangkas at gabay. So yun, magandang hapon sa inyo lahat at sana nakapagsubutan naman tayo ng konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon ngayong linggo. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless.